Taas ang sinabi ngayon ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Gubsan Makakwa na hindi na siya tatakbo bilang gobernador sa probinsya kung bagkus siya ay tututok na lamang sa bilang miyembro ng parlamento ng tanging lalahukan sa paparating na first BARM parliamentary election sa susunod na taong 2025. Sa panayam kay Governor Makakwa ay sinabi nitong hindi na siya tatakbo sapagkat ay bibigyan na lamang niya ito sa mga ay karapat-dapat dahil para makatutok ito sa parlamento ng BARM region. My plan is to run as MP in the Bangsamoro. What is that MP? A member of parliament. So wala po. That's final. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, alinsunod sa memo ng Department of the Interior and Local Government DILG, hinimok ang lahat ng probinsya sa bansa na magsagawa ng sabayang pamamahagi ng serbisyong panggobyerno. Kahapon bilang pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulong Marcos, kabilang sa mga serbisyong ito ang pamamahagi ng pinansiyal na tulong sa mga former rebels bilang suporta sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng bagong simula sa kanilang buhay. Sa lalawigan, 78 former rebels ang tumanggap ng tulong kahapon sa The Basket Pavilion, Capitol Compound, Amas, Kidapawan City. Sa bilang na to, 24 ang nakatanggap ng financial assistance na cheque mula sa DILG, habang 54 ay nakatanggap ng cash assistance mula sa pamahalang panlalawigan ng Cotabato. Ang tulong mula sa DILG ay may kabong halaga na 1.2 milyong mahigit para sa naturang 24 na former rebels, kung saan 7 ang nakatanggap ng cheque na nagkakalaga ng 15,000 pesos bilang agarang tulong o immediate assistance. Ang natitirang 17 ay nakatanggap ng cheque na nagkakalaga ng 50,000 piso ang tulong sa kabuhayan para sa pagsisimula ng proyekto sa kanilang business plan, bukod sa karagdagang 15,000 pesos na immediate assistance sa bawat isa. Samantala, ang pamahalang panlalawigan ay nagbigay ng kabuang 810,000 pesos sa ilalim ng suporta to Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Ang halagang ito ay nakala naman para sa 54 na former rebels na nakatanggap ng tig 15,000 pesos bawat isa. Ang aktibidad ay bahagi ng mas pinaigting na mga inisyatibo para masugpo ang insurhensiya sa lalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Emilio Lala Taliño Mendoza. Katuwang ang iba't ibang national line agencies as stakeholders, ito rin ay isang patunay ng katuparan ng kasalukuyang administrasyon na makapaghatid ng makabuluhang pagbabago sa bansa patungo sa isang bagong Pilipinas. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 7 ang ating oras, mga kabayan. Philippines at a time. Kings Radio. Labas po niya ang anipilan. Tanggapin pa rin ang mga report nating mga kasamahan. Naka-standby. Lalaki sinaksak patay. Ito na may nangyari dyan sa may Banisilan North, Cotabato. Detalye na report mula kay Edgar Cabanyo. Kings Radio. Report. Patay sa nangyaring pananaksak ang isang tamay pasahe Manarus, 35 anyos, binata, magsasaka at residente ng Purok 6, Barangay Puting Bato, Banisilan, Cotabato. Batay sa ulat ng pulis, ilang mga residente ang nakapansin na nagkaroon ng hindi magandang pag-uusapan ng biktimang si Tammy at suspect na si Jayford R. Manggong, 29 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar habang nagiinuman. Habang nasa isang oras, simula nang umalis ang umano'y suspect na si Jayford, ay bumalik ito sa lugar at dito na pinagsasaksak ng makailang beses ang biktima. Agad umalis ang suspect sa crime scene habang nagsagawa naman ng investigasyon ng pulis at hot pursuit operation laban sa suspect na tumakas. Naiulat naman ang insidente sa tanggapan ng pulisya alas 7:45 ng umaga at nangyari ang insidente sa Purok 6, Barangay Puting Bato, Banisilan, Cotabato. Yan ang report. Edgar Cabanyo para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, walang humpay na pagpapaabot ng serbisyo ng Kapitolyo sa mga Midsapeno. Pinasalamatan naman ito ni UDM o Mayor Rolly Yordeman Sakdala ng Midsayap. Alamin natin detalye report, mga kabayan, mula kay Maricel Bayuna.
Kings Radio. Report. Kasabay ng kanyang pagbisita sa Provincial Governor's Office, Amas, Kidapawan City, personal na pinaabot ni Mitsayap Mayor Rolly Sacdalan kasama ng mga opisyalis ng bayan ang kanilang pasasalamat sa walang humpay na pagbibigay tulong at mga serbisyo ng Kapitolyo na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Ayon kay Mayor Sacdalan, ramdam ng mamamayan ang mga pagsisikap at ginagawa ng gobernadora upang mabigyang prioridad ang mga pangangailangan ng bawat individual sa buong probinsya. Pasasalamat naman ang pinabot ni Governor Mendoza sa kooperasyon ng mga opisyalis ng lokal na pamahalaan ng bayan at sa tiwalang ibinigay ng mga ito sa serbisyong totoo upang maging progresibo ang lalawigan ng Cotabato. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, mga programa at proyekto na isinusulong ni First District Representative Jewel Sacdalan. Isa-isang tinukoy ni First District Political Affairs Chief Engineer Jerry Piedad. Alamin natin detalye mga kabayan report mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Inisa-isa ni Cotabato First District Political Affairs Chief Engineer Jerry Piedad ang mga programa at proyektong isinusulong ni Representative Joel Sacdalan sa unang distrito ng lalawigan ng Cotabato. Ang mga accomplishments at mga programa ni Congressman Sacdalan ay kanyang inilahad sa ginawang panayam sa kanya ng Kings Radio News Team kasabay ng programang Handog ng Pangulo, programang Sapat para sa Lahat, kasabay na isinasagawang release ng ayuda para sa 1,000 beneficiaries ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita bilang pasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang kaarawan kahapon. Kabilang sa mga programang may partisipasyon, ang Congressional District ay ang AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation na inilagay sa mga ospital para magamit ng mga may sakit. Pagbibigay ng pondo sa mga pribadong ospital, partikular na dito sa bayan ng Mitsayap, partnership nito sa Department of Labor and Employment o DOLE sa pamagitan ng TUPAD, TESDA at maraming iba pa. Araw na ito ay isang napakasayang araw para sa mga 1,000 beneficiaries na kung saan makakatanggap sila ng tig 5,000 piso in cash. Na ito mamahagi ng ating agency partner na DSWD. Samantala, inibitahan ni First District Political Affairs Chief Engineer Jerry Piedad ang mga mamamayan ng unang distrito na huwag magtubili at mayang magtungo sa kanilang tanggapan dahil bukas ito Lunes hanggang Biyernes at ang kanilang congressional staff ay handang magsilbi anuman ang kanilang pangangailangan. Ang lahat ay iniimbitahan. Pumasok lamang po kayo. Kayo ay entertain ng ating mga naka-smile na mga kasamahan at handang tumulong sa inyong pangangailangan hanggat nandyan sa programa. At ang report, ako sa Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Umagang Kings Radio. Balita sa Kings Radio.